dear beloved, Boss Mike Cervera. Sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos aprubahan ng House Justice Committee ang articles of impeachment. At live mula sa Batasang Pambasa, may expert report si Marian Enriquez. Marian, paano ba bumoto ang komite at how soon kaya na babagbobotohan yan sa plenaryo? Yes, Ruth, unanimous o nagkakaisa nga itong 55 mga miyembro ng House Justice Committee na aprubahan itong committee report, resolution at articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan po ng komite na sapat yung mga ebidensya na nag-commit si VP Sara ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Dahil ito sa umunoy, ang daming kaso, mga kababayan ko, no? Ang daming kaso. Oh, tangina mo. Gago to si Charles Luis ko. DDS vlogger, hindi na sa inyo mapupunta ang pera. Ang gago. Kanino mapupunta? Oh, ayan, pakinggan nyo nga muna, ha? Pakinggan nyo, ha? Ipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds, bribery at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, asawang si First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi ngayong hapon, ay bukas inaasahang maisasama na ito sa order of business sa plenaryo at isasalang sa deliberasyon. Bago naman ang naging botohan, maanghang ang opening statement ni Chairperson Jervil Luistro. Narito po yung kanyang pahayag. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. Yan na. If she is innocent, Mm. let the process clear her. No nga. Oh, yan natin proseso kung talagang malinis ang putang inang yan. Pero para sa atin mga kababayan, maruming-marumi yan. Naku, kabuuan ng pagkatao ni Sara, marumi. Putik na yan, mga kababayan. Yung bilat nga, di ba? Hindi natin malaman kung ano talaga, pang-universal ba yan? Pwede kiskisan, pwedeng pasukan. Hayop na yan, mga kababayan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Di ba? Nakita nyo, mga kababayan ko? Madumi, sobrang dumi. Ang pagkatao ni Sara Duterte. Magnanakaw, kinulimbat ang napakaraming pera. Putik na yan, oo. Di ba? Oh. Ewan ko. O, sige tuloy. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Tanginang yan. Tanginang kipay yan, America's Vlog, pang-international. Ayaw nyo ng universal. Ibang klase, mga kababayan ng kipay niyan. Pero nyo, sa babae, sa lalaki, di ba? Basketball player, gano'n, Kung sino-sino na lang ang naliling kay Sara. Oo. Di ba, no, mga kababayan ko? Oh, meron daw pa raw naliling ngayon na na parang si, parang si, sino to? Inano nila, binintang kay Laila de Lima. Oo, ay sa bagay yung kay Laila de Lima, inamin niya. Na yung bodyguard niya, di ba? Oh, meron daw lovers na na bodyguard si Sara. Ibang klase, mga kababayan ko, no? Grabe, no? Siguro ang pinag-uusapan na lang sila na nilang mga magpapamilya, puro pera-pera na lang. Baliwala na yung karangalan na kahit sino na bumengbang sa'yo. Parang si Pulong, di ba? Parang yung asawa niya, hinahayaan na sige, bumengbang ka na lang ng bumengbang dyan. O, di ba? Basta, bigyan mo ko ng maraming pera, okay na yan.
Eh baka iniisip din ng mga asawa nila, okay lang, bumibengbang din naman kami ng iba eh. Bumengbang ka ng iba, magpapabengbang din ako. Di ba? Nagpabengbang ka sa iba, bebengbang din ako ng iba. Eh di ano lang, di ba? Siguro ganun na. Tangina, mga demonyo na yung mga yan, mga kababayan, ano? Matatandaang noong nakaraang linggo, unanimous din ang naging boto ng mga justice members nang ideklarang may probable cause o sapat na basihan ang impeachment complaints laban sa bise. Sa susunod na linggo, sa May 11, nakatakdang isa lang sa plenaryo ang botohan kung muling i-impeach ng Kamara si VP Sara. Giit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung ngayon pa lang ay nakakuha na sa komite ng 55 boto, naniniwala siyang makakakuha ng sapat na bilang 106 para ma-impeach si VP Sara. Kita nyo mga kababayan ko? Wala na eh, sigurado nang mai-impeach. Sa totoo lang, sigurado na mai-impeach yan. Pero mga kababayan ko, ito yung pagkatandaan ninyo. Kahit hindi ma-impeach si Sara, hindi na ho mananalo yan. Oo. Sa kahit anong eleksyon. Kahit, di ba pangarap niya maging presidente, hindi na ho mananalo. Malabo na ho na manalo si Sara Duterte na maging presidente. Kahit pa ayan na nga kitang-kita na natin sige tuloy. Paniamal Party List Representative Leila De Lima, kahit isa lang sa mga articles of impeachment, sapat na para ma-convict si VP Sara. Narito po yung kanilang mga pahayag. Yung ina-expect ko namin, at the very best, mapantayin yung 215 votes in last year's impeachment. The Vice President will be impeached. It is certain by next week, we will get the votes to impeach the Vice President. Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office. Wala na mga kababayan, wala nang pag-asa si Sara. Wala na ho. Tapos na ang maliligayang pangarap nyo. Ayan ho yung pangarap ng mga DDS vlogger eh. Kita nyo naman, puro bantutin ang itsura. Papayag ba kayo na ganong mga itsura yung uupo sa Malacanang? Putang ina, hindi Manila so ang Malacanang ha. Makikita nyo doon sila Banat Bay, yung mga kasama, tignan nyo naman ang mga itsura. Daig pang taga-Afrika. Na mga pagala-gala tapos nagkakainan sila. Di ba? Ganun yung mga itsura nila kaya nyo bang tiisin yun? Pupunta sila ng Malacanang, tapos doon sila maninirahan. Putik na yan mga kababayan, ewan ko na lang. Yung mga itsura, mga kababayan, hindi pang Malacanang. Di ba? Hindi pang Malacanang ho mga itsura, mga kababayan, kasi yung mga yan, naghahangad na ho sila. Oo, napangakuan na ni Sara na magiging Yusek, Asik, Secretary, yung mga ganon, yung mga posisyon ng mga putang ina. Kaya ho, halos makipagpatayan na sila. Halos makipagpatayan mga kababayan, tayo, nagnanais ba ng posisyon dyan sa Malacanang? Inyo na yan. Hindi natin kailangan yan mga kababayan at aral din naman yung ating mga kasama na hindi namin nais yung pang posisyon kung meron mang ibibigay sila. Ang nais namin ay bukal sa kalooban na pagsuporta para maitawid, para mapagtagumpayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino at ang kanyang pangarap at kanyang mga proyekto na mga ginagawa pa. Yun yung ating sinusuportahan, yan ang kaibahan ng pang-Manilasong vlogger sa mga vlogger na matitino ang utak. Nakuha nyo mga kababayan ko, yan ho talaga kaibahan. Kaya tignan nyo yung mga itsura ng mga yan. Putik na yan, yung mga yan talagang makikipagkainan ng balat Makikipagkainan ng laman yung mga yan. Mapagtagumpayan lang nila na maiupo si Sara bilang presidente. Kasi nga gusto nila sila yung mga nakaupo sa Malacanang. Titignan nyo yung mga itsura.
Putik na yan. Tingnan nyo nga yung mga itsura. Yung grupo na lang ni Banat Bay, meron bang may itsura dyan? Ewan ko, mga kababayan. Siguro yung paningin ko talaga, ang papangit nila. Baka naman sa inyo, ang tingin nyo, may itsura, ganun talaga. Basta ako, real talk, tingin ko sa mga itsura nila, pang Manila lang sila. Hindi sila pang Malacanang. Tama, mali. Tama, mali. Tama! Sabi ko nga sa inyo, parang mga itsura, pang Africa. Diba? Na gagala-gala lang doon sa safari, tapos nagkakagatan sila. Diba? Ganun sila, diba? Yung mga dides, hindi nyo ba nakita? Sila nag-aaway. Sila nagtitirahan. Pag nag-iba-iba na ang kanilang pananaw, inaaway na nila yan. Nagbubulgaran na ng mga baho, ganyan ano. Pero tayo dito, kahit nabanatan ko si Martin, okay lang, Diba? Oh, walang nagagalit. Oo. Hindi tayo binabanatan ng mga vlogger ni Martin. Oh. Diba? Diba, Jojo Chavez? Kasi, mga tayo, sibilisado. Tayo na ho yung mga sibilisadong tao. Diba no? Yun Ewan ko ba? Sa kanila, mga kababayan, bulgaran sila. Oy, ikaw, sumulusit ka sa mga OFW. Oy, yung isa, milyon-milyon yung tinangay. Nung mukhang galisin na mukha, tumihiram na lang ng filter para hindi makita yung mga galis sa mukha. Diba? Yung mga ganon, nagnanakawan sila. Yung isa naman, yung naka-ebak. Naka-ebak sa ispa, mga kababayan. Itinakbo rin yung para sa mga vlogger nila. Pinang-shopping niya para sa sarili niya. Mga kababayan, wala tayong ganyan. Iisa lang ang kilala kong ganyan. Sino? Yung baklang mataba na lagpas na ho yung bilbil hanggang tuhod niya. Yun na lang. Hindi nga makaporma yun sa akin. Alam niya naman totoo yung sinasabi ko. Ako, subukan nyo na sabihan ako ng hindi totoo. Nako, talagang, nako. Yung ba, hindi naliligo? Meron pa. Kita nyo, meron pa mga kababayan ko. Yung mga hindi naliligo na piling maganda mga putang ina. Diba? Tingnan nyo yung mga itsura, mga kababayan, ang dudungis. Yung galis hanggang sa liig nila. Kita nyo mga kababayan, yung galis mga kababayan, umabot hanggang hairline nila. Baka nga hanggang anit nila may galis Bakit? Kasi hindi na natin nakikita sa buhok. Nakatago, nakatago. Tingnan nyo yung mukha. Paano nga naman maliligo kayo naman? Mahapdi kaya kapag ka puro galis ka, ang galis mo mula anit hanggang talampakan mo, pag maliligo ka, mahapdi yan. Kaya dapat unawain nyo rin kung bakit hindi naliligo yung mga yan. Ay na yan. Paano kaya yun Nadidilaan pa kaya yung nun? Grabe, no? Oo, parang pag sinipsip mo yun, mga kababayan, nana, yung masisipsip mo, yeah! Grabe, no? Grabe. Sige na. Ito na, tuloy. Ruth, inanunsyo naman ni Caloocan Representative Egay Eris na hindi siya magpa-participate sa botohan sa plenaryo tungkol nga dito sa impeachment laban kay VP Sara dahil naniniwala raw siyang away politika lamang ito. Yan mo lang ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Ruth. Marian, yung sinasabi mong Ito. Sabi rito, sabi, Boss Mike, si Boy Pingas. Siguro yung pwedeng sumipsip sa kanila, yung ngongo na lang, pagtyagaan nyo na yung ngongo, kayo-kayo na lang dyan. Grabe. Diba, no? Siguro si ngongo, kaya pala ganun sila, leader nila, ganun. Ikaw talaga.
Teresita Tan, kung bumanat ka rin eh, no? Sabi, yan, tama. Very good ka. PBBM vloggers ay mga... Oo! Dapat ipagkalat natin to. Ang mga BBM vloggers ay mga bayani nyo. Kababayan ko, sinusugal namin ang aming... Daig pa namin mga sundalo rito, ha? Mga kababayan, bakit kanyo? Isinusugal namin ang aming buhay, ang aming sarili, ang aming karir. Di ba, mga kababayan? Buwis buhay ho ito. Nakita nyo naman yung mga kalaban natin. Galing ng purgatorio. Di ba? Teresita Tan, J. Prams, Heidi Pantino. Mga kababayan ko, tama to si TJR 2K. TJR, 2026. Bakit? Mga kababayan ko, kaming mga nagtatanggol kay Pangulo, ibinubuwis po namin ang aming buhay. Tinataya namin ang aming buhay. Ang aming karera. Ang aming buong pagkatao. Daig po pa namin ang mga sundalo. Kaya nga ang tawag ko sa mga mandirigma sa social media ay mga katipunero ni Pangulo. Di ba mga kababayan ko? Tama ba? Tama? Ayun na nga, yung mga DDS vlogger. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kalaban namin dito, hindi lang ho mga NPA. Hindi lang ho mga kriminal. Ang kalaban namin dito, ang kalaban namin dito ay yung mga galing doon sa impyerno. Na mga nagsilabasang galing sa impyerno at ngayon, tignan nyo, nakikipaglaban sa mga anghel na katulad ni Pangulo. Di ba? Kaya mahirap po talaga, mga kababayan, baka akala nyo hindi porke kami walang mga armas, wala kaming mga sandata, Armalite, 45, Glock 99, Glock 99 tuloy. Glock 90, 45, Glock 40, ganun mga kababayan ko, matindi pa ho yung sinasalag namin lahat ng mga bala nila na pinaninira nila kay Pangulong Bongbong. Kami ho yung sumasalag. Diba, JC? Isipin nyo, maigi ang pakakala nyo. Heidi Pantino, ganun-ganun lang, Miss Au. Esperita amang, Sige, tuloy. 11 yung planong schedule para sa botohan sa plenaryo. Anong mangyayari between now and May 11? Yan ba ay para sa mga deliberasyon o sa plenaryo o para mas mapaikot pa yung committee, mapaikot pa at mapag-aralan yung committee report? Correct. Ano sabi nito? Ito si Carlo Cabinson, nag-abala pa. Si Chernak, pag sumipsip, may kasamang hangin. Ayop na yan, Tuloy mo, Boss Mike. Tuloy. Sige, ito na. Yes, Ruth, kasi mula sa House Committee on Justice, kailangan po munang maipadala sa House Rules o sa House Committee on Rules itong mga articles of impeachment, resolution at yung committee report para nga po ma-include o maisama doon sa tinatawag nga nating order of business. At doon nga po, isasalang ito sa plenaryo at doon pa magkakaroon ng deliberasyon. Actually, nauna na rin sinabi nga ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na bibigyan po ng kopya ang lahat ng mga kongresista para makasisi po nila ito, Bigyan din ng kopya yung mismo mga complainants at lalong-lalo na yung respondent na si VP Sara para po magkaroon sa deliberasyon makita nilang mabuti, mabusisi po itong mga reklamo at yun nga mga dokumento at inaasahan sa May 11 doon pa lang po sa salang para sa botohan kung muling may impeach si VP Sara. So yan mga kababayan ko, sinabi naman na nila siguradong may impeach na. Sapat ang bilang ng Kongreso para ho i-impeach si Sara Duterte nyo. Ngayon, ang magiging problema doon po sa Senado. Dahil yung ilan dyan, yung panot mga kababayan na nagpa-fly away na yung piluka. Tangina yung piluka ni Marcoleta, nakakairita. Nagpa-fly away na. No?
Napansin nyo ba yon? Yung nagpa-fly away na yung piluka ni Marcoleta? Grabe, no? Oh, ngayon, doon na ho yan sa Senado. Diyan na ho yung kung magiging tapat ba sila, kung magiging sila ba boboto na ng aayon sa konsensya, o paiiralin yung pong pagiging pagiging mga trapo, yung mga traditional politician na kapag kakampi ka, kakampi. Mali ka, tama ka pa rin sa amin. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan, ganun ho yung mga style na mga yan, kahit mali na nakikita nila, hindi nila yan pababayaan, pagtatanggol pa nila. Sila pa yung magiging magsisilbing abogado ni Sara. Biruin nyo yung hurado, magiging abogado pa niya. Sino-sino ba yan ang sigurado? Robin Padilla, Piluka, Marcoleta, Amy Marcos na mahaba-baba, kakasinungaling niya, baba niya, aabot na hanggang Pokelya. Buti na lang talaga na uso na magpatabas ng baba. Kung hindi, mga kababayan, yung baba niya, naku, baka pumasok pa. Pumasok, gumagano si Amy, Ute, ang tindi, mga kababayan, no? Biruin mo, mga kababayan, baba mo na yung... Ay, nako! Yang mga yan, sigurado yan, mga kababayan. Di ba? Paano kaya pagka gano'n na nangyari, papatugtog ka na lang ng ng music sa cellphone mo. Careless whisper, Puting na, total naman wala naman ang bumibengbang sa akin, Total naman, abot na yung baba ko. Sige, yan na. Diyos ko! Tao ba ko Diba? Biruin mo, makakatipid ka pa nun sa sa tubig. Bakit? Sabay na yun sa paghilamos niya. Pag naglinis, sabay na sa paghilamos no? Ay na talaga ito si Aim. Ewan ko ba, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.